Magandang umaga mga bata! Ang pamilya ang unang grupo kung saan tayo natututo ng komunikasyon, pagmamahal at pakikipagkapwa. Mahalaga ang tamang pakikipag-ugnayan upang magkaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Ano-ano ang mga bagay na kinahihiligan mong gawin? Ginagawa ninyo ba ito kasama ng inyong pamilya? Gawin natin. Piliin ang inyong mararamdaman sa mga larawang ipapakita. Silid-aralan. Batang nagpapagamot. Aso. Sorbetes. Masayang pamilya. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng tahanan. Pakikipag-ugnayan. Ano ba ang ibig sabihin ng pakikipag-ugnayan? Ito ay ang paraan ng pakikipag-usap, pakikisalamuha at pakikisama sa bawat kasapi ng pamilya. Bakit ito mahalaga? Ito ay nagbibigay daan sa maayos na samahan. Ito rin ay nakatutulong upang malutas ang problema at nagpapalalim ng pagmamahalan at tiwala. Mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Pakikinig ng mabuti sa payo ng inyong mga magulang. Pagpapahayag ng damdamin sa maayos na paraan. Pagpapakita ng respeto sa bawat isa. Pagbabahagi ng oras at tulong sa gawaing pampamilya. Pagpapakita ng malasakit at pagdamay sa oras ng problema. Basahin natin ang maikling sanaysay. Ang hapunan ng pamilya. Isang gabi, sabay-sabay na kumain ang pamilya ni Carlo. Habang kumakain, nagtanong si nanay, "Carlo, kamusta ang aralin mo sa paaralan?" Ngumiti si Carlo at sumagot, "Medyo nahirapan po ako sa math, Nay. Pwede po ba ninyo akong tulungan mamaya?" Sumabat naman ang kanyang ate. "Ako na lang ang tutulong sa'yo, Carlo. Marunong ako sa lesson ninyo ngayon." Nagpasalamat si Carlo. "Salamat po ate, ang bait mo talaga." Pagkatapos ng hapunan, naglikpit si tatay at nanay habang nagtulungan ang magkapatid sa paggawa ng takdang aralin. Dahil dito, naging magaan ang gawain at masaya ang lahat. Ano ang ginawa ni Carlo nang nahirapan siya sa aralin? Paano siya tinulungan ng kanyang ate? Bakit naging magaan at masaya ang gawain ng pamilya? Anong mahalagang aral ang natutunan mo sa kwento? Gawin natin.
Sabihin ang kaya ko yan kung ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan ay kayang gawin sa loob ng inyong tahanan. Magsabi ng katotohanan. Sumunod sa utos ng magulang. Magsabi ng please o pakiusap. Umamin sa pagkakamali. Magsabi ng I love you o mahal kita sa pamilya. Tumulong sa gawaing bahay. Pag-aalalay sa lolo't lola. Makipaglaro ng hindi napipikon. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Isulat lamang ang letra ng sagot. Ano ang pangunahing layunin ng pakikipag-ugnayan sa pamilya? Ano ang tamang gawin kapag may tampuhan sa pamilya? Ano ang isang halimbawa ng tamang pakikipag-ugnayan? Ano ang dapat gawin kung may problema ang kapatid? Ano ang kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya? Laging tandaan, ang pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya ay isang mahalagang tungkulin ng bawat miyembro upang magkaroon ng pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Ikalawang araw. Sa ating unang araw, natutunan natin na mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap, pakikinig at pagtutulungan. Ngayon, pag-aaralan natin ang mga paraan kung paano ipinapakita ang pakikipag-ugnayan sa araw-araw na buhay sa pamilya. Paglinang. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang ito? Ang paglinang ay ang proseso ng pagpapaunlad o pagpapalawak ng kaalaman, kakayahan o talento ng isang tao. Mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Pagtutulungan. Nagtutulungan sa gawaing bahay at sa pag-aaral. Pagpapakita ng malasakit. Pagtulong kapag may problema o aksidente. Pagpapasalamat. Pagbibigay ng pagpapahalaga sa ginagawa ng bawat isa. Paggalang. Paggamit ng magagalang na pananalita at pagsunod sa payo. Pagbabahagi ng oras. Pagsasama-sama sa mga gawain tulad ng pagkain, paglilinis o pamamasyal. Basahin natin ang maikling sanaysay. Ang Linggo sa Pamilya de la Cruz. Linggo ng umaga,
Abala ang pamilya de la Cruz. Si tatay ay nag-aayos ng hardin. Si nanay ay nagluluto ng tanghalian. At si Liza at Junjun naman ay naglilinis ng sala. Habang nagwawali si Junjun, nadulas siya at natapon ang tubig na dala niya. Agad na lumapit si Liza at tinulungan siyang magpunas. Nakita ito ni tatay at sinabing, "Magaling, Lisa. Iyan ang magandang pakikipag-ugnayan sa kapatid." Pagkatapos, sabay-sabay silang kumain ng masarap na luto ni nanay. Bago magsimula, nagsabi si Junjun, "Salamat po sa lahat ng pagtutulungan natin. Ang saya ko po kapag nagkakaisa tayo." Ano ang ipinapakita ng pagtutulungan ng pamilya de la Cruz? Ano ang aral mula sa kwento? Gawin natin. Sabihin ang maaari ninyong gawin sa mga sitwasyon na ating babasahin. Nais mong uminom ng tubig, ngunit hindi mo abot ang lagayan ng baso. Inutusan kang bumili sa tindahan, ngunit may pinapanood ka pa sa telebisyon. Nakikipag-usap ka sa matatanda. Aalis ka ng bahay at papasok na sa eskwela. Kumakain ka at dumating ang iyong kamag-anak. Gawin natin. Iguhit ang check kapag ginagawa mo ang nakasaad na paraan ng wastong pakikipag-ugnayan sa pamilya at X naman kung hindi. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Ikatlong araw. Sa unang dalawang araw, natutunan natin na ang pakikipag-ugnayan ay nakikita sa pakikinig, pagrespeto at pagtutulungan. Ngayong araw, tutuklasin naman natin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng saloobin at damdamin sa pamilya upang mapatatag ang samahan. Ano ang ginagawa mo kapag may problema ka? Kanino ka madalas lumalapit sa inyong pamilya? Pagmamahalan. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang ito? Ang pagmamahalan ay nangangahulugang pagpapakita ng wagas na pag-ibig, malasakit at malasabayang pag-aruga sa isa't isa. Ito ay damdamin ng pagkalinga at pagpapahalaga na ibinibigay ng bawat tao sa kanyang kapwa, lalo na sa pamilya. Mga mahalagang gawain sa pakikipag-ugnayan. Pakikinig ng mabuti. Pagbibigay pansin sa sinasabi ng magulang o kapatid.
pagpapahayag ng damdamin, pagsasabi ng nararamdaman ng maayos at may respeto, paghingi ng tulong, paglapit sa magulang o kapatid kung may problema, pagpapakita ng pasasalamat, pagkilala sa kabutihang ginagawa ng iba, paghingi ng paumanhin at pagpapatawad, pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Basahin natin ang maikling sanaysay. Ang lihim ni Marco. Si Marco ay nalungkot dahil mababa ang kanyang nakuha sa pagsusulit. Hindi niya agad sinabi sa kanyang mga magulang dahil natatakot siyang mapagalitan. Nakita ito ng kanyang ate at tinanong siya, "Marco, bakit malungkot ka?" Sumagot si Marco, "Bumaba po ang score ko sa exam. Natatakot po ako kay nanay at tatay." Ngunit niyakap siya ng kanyang ate at sinabing, "Huwag kang matakot. Sabihin mo ang totoo. Maiintindihan ka nila at tutulungan ka." Kinagabihan, kinausap ni Marco ang kanyang mga magulang. Nakinig sila at pinayuhan siyang mas mag-aral. Nagpasalamat si Marco at naisip niya, mas magaan pala ang pakiramdam kapag nakikipag-ugnayan sa pamilya. Bakit nalungkot si Marco? Ano ang ginawa ng kanyang ate? Bakit natakot si Marco na magsabi sa kanyang mga magulang? Ano ang ginawa ng kanyang mga magulang nang malaman ang totoo? Anong aral ang natutunan ni Marco? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot, isulat lamang ang letra ng sagot. Ano ang ginawa ng ate ni Marco nang makita siyang malungkot? Ano ang natutunan ni Marco matapos makipag-usap sa pamilya? Ano ang dapat gawin kung may problema sa pag-aaral? Ano ang isang halimbawa ng pakikipag-ugnayan? Ano ang layunin ng pakikipag-ugnayan sa pamilya? Laging tandaan, ang pakikipag-ugnayan ay hindi lamang sa pagtutulungan, kundi pati sa pagbabahagi ng damdamin, pakikinig at pagkakaunawaan. Ito ang susi upang maging mas matatag at masaya ang bawat pamilya. Ikaapat na araw. Sa nakaraang 3 araw, natutunan natin ang iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan.
ang pagtutulungan, pagpapahayag ng damdamin, paggalang at pasasalamat, pagpapatawad at pagkakaunawaan. Ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano natin maisasagawa sa araw-araw ang pakikipag-ugnayan sa ating pamilya. Paano mo maipapakita ang pagmamahal at malasakit sa iyong pamilya araw-araw? Pagkakaunawaan. Ano para sa iyo ang kahulugan ng salitang ito? Ang pagkakaunawaan ay ang pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip, respeto at pagtanggap sa damdamin, opinyon at kalagayan ng bawat isa. Ito ay nangyayari kapag ang dalawang tao o higit pa ay nagkakasundo at nagkakaintindihan. Kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Nagbibigay ng pagmamahalan. Napapalakas ang ugnayan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-aaruga at ng malasakit. Nagpapalalim ng pagkakaunawaan. Mas madaling maayos ang hindi pagkakaintindihan kapag marunong makinig at magsalita ng maayos. Nagpapatibay ng tiwala. Kapag bukas ang komunikasyon, nagkakaroon ng tiwala ang bawat miyembro ng pamilya. Nagdudulot ng pagtutulungan. Mas nagiging magaan ang mga gawain kapag nagtutulungan at nagkakaisa ang pamilya. Nagpapakita ng respeto at pasasalamat. Sa tamang pakikipag-ugnayan, natututo ang mga bata ng magandang asal at pagpapahalaga. Nagbibigay ng saya at kapayapaan. Ang pamilya ay nagiging masaya at tahimik kapag may maayos na samahan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Lagyan ng check kung nagpapakita ng tamang pakikilahok sa pamilya at X kung hindi. Laging tandaan, ang pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya ay dapat ipakita araw-araw sa simpleng mga gawain tulad ng pagtutulungan, paggalang, pasasalamat at pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!